Hello everyone and hello Aquarius. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator bago tayo magsimula. Alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hula Juan. Thank you sa pag-subscribe. Initial impressions tayo, Aquarius. Medyo uncomfortable ang feeling mo ngayon dahil feeling mo ay may mga bagay ka noong nakaraan na hindi mo nagawa ng tamang solusyon. Ngayon ay parang naniningil ang tadhana at kailangan mo nang harapin ang mga iyon. May posibilidad na masyado kang nakatutok sa pag-ibig at pagpaplano pero kulang na kulang ka sa aksyon ngayong Mayo. Baka puro ka lang what if, kaya ang ending ay hindi ka talaga umaandar mula sa kinalalagyan mo sa career. Itong buwan na to ay oras para mag-step up and do the work. Huwag mong hayaan na ang iyong katalinuhan ay maging kulangan mo. Gamitin mo ito para gumawa ng mga konkretong hakbang tungo sa iyong mga pangarap ng may tapang at sipag. You have the Five of Pentacles reversed. Noong nakaraan, dumaan ka sa isang panahong nahirap. Pero pwedeng sa pera o sa pakiramdam na parang iniwan ka sa lamig ng mga taong inaasahan mo noon. Nararamdaman mo ang kawalan at ang takot na baka hindi ka na makaka-recover mula sa pagkakakalubog. Pero ang barahang ito ay baliktad na. Ibig sabihin ay nagsisimula ka ng makakita ng liwanag at mahanap ang pinto sa pagbalik sa kasaganahan ng noong nakaraang buwan. Pero nagsisimula ka ng tumanggap ng tulong at ma-realize na hindi ka naman pala talaga nag-iisa. Ang face na ito ay nagturo sa iyo ng humility at ang halaga ng mga taong nananatili sa tabi mo noong wala ka pang maipagmamalaki. Gamitin mo ang pasasalamat na ito para maging mas matatag ang iyong pundasyon ngayong Mayo para sa hinaharap. You have the Six of Pentacles reversed. Ngayon naman, nakakaranas ka ng imbalance pagdating sa pagbibigay at pagtatanggap ngayong Mayo. Baka pakiramdam mo ay inaabuso ang iyong kabaitan o kaya naman ay ikaw ang hindi marunong mag-share ng iyong mga blessings sa iba. Maaaring may mga usapin tungkol sa utang o mga obligasyon na hindi patas ang hatian sa trabaho o sa buhay. Ramdam mo ang stress dahil sa pakiramdam na parang laging may strings attached ang bawat tulong na dumarating sa'yo. Kumbaga lahat ay may kapalit. Ito yung oras na kailangan mong ayusin ang iyong boundaries. Huwag mong hayaan na ang pera ay maging basehan ng iyong mga relasyon. Magbigay ka dahil gusto mo. Hindi dahil kailangan mong bumili ng atensyon mula sa ibang tao ngayong Mayo. You have the King of Wands here. Ang enerhiyang pwedeng pumasok sa iyo ay ang matinding vision at leadership. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na simula ng isang malaking project o pangunahan ng isang grupo tungo sa tagumpay sa dulo ng buwan. Magiging inspirasyon ka sa iba dahil sa iyong passion at galing sa paggawa ng mga desisyon. Ang enerhiyang ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na basta't may passion ka sa ginagawa mo, sigurado ang tagumpay mo ngayong Mayo. Huwag kang matakot na maging assertive at sa tamang paraan. Ikaw ang may hawak ng sulo. Kaya ituro mo ang landas at hayaang sumunod ang iba sa iyong magandang ehemplo at talino. Magiging matagumpay ang anumang pasukin mo ng may puso. You have the Four of Swords reversed. Ang payo sa iyo, gising na. Sapat na ang pahinga at pagmumuni-muni. Kailangan mo nang bumalik sa mundo at simulan ng kumilos ngayong Mayo. Huwag mong gamitin ang pahinga bilang excuse para mag-procrastinate sa mga dapat mong tapusin. Kung may mga sakit o pagod nung nakaraan, ang payo ay simulan mo na ang recovery process at huwag nang magbabad sa iyong kalagayan. Kailangan mo ng activity para muling umiikot ang iyong swerte energy sa trabaho at personal life. Iwasan ang sobrang pag-iisip bago matulog. Ang payo ay i-clear
ang iyong schedule sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa iyo at i-focus ang iyong lakas sa mga physical na hakbang na magdadala sa iyo sa iyong mga pinapangarap. You have the temperance reversed. Ang pwedeng maging outcome kung hindi ka mag-iingat ay ang pagkawala ng balanse at harmony sa iyong buhay. Maaaring maging extreme ang iyong mga reaksyon o kaya naman ay hindi maging maayos ang paghahalo mo ng trabaho at pamilya. Pwedeng maramdaman mo na ang pagkapagod dahil sa sobrang pagpilit sa mga bagay na hindi pa naman talaga dapat mangyari ngayon. Ang outcome na ito ay paalala na ang lahat ay may tamang timpla. Huwag mong pilitin ang resulta kung hindi pa hinog. Sa dulo ng Mayo, kailangan mong hanapin ulit ang iyong center. Mag-ingat sa mga pabigla-biglang desisyon na pwedeng makasira sa kapayapaan na matagal mo nang inaalagaan sa loob mo. Balansahin mo ang iyong init at lamig sa bawat kilos. Punta na tayo sa advice cards. Subscribe muna kayo and like, and huwag kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel. Your first advice card is Power of Prayer. Ibigay mo ang sitwasyong ito sa tadhana para sa ikagagaling mo at maging bukas ka sa mga himala. Ang mga sagot na hinahanap mo ay darating sa pamamagitan ng iyong mga dasal at pananalig sa Diyos. Ito ang kailangan mo para maayos ang mga problema sa pera. Kapag nag-surrender ka sa mas mataas na puwersa sa Diyos, mas madaling darating ang mga resources na kailangan mo para makabangon mula sa kahit anong hirap ngayong Mayo. Your next advice card is No More Complaining. Ang mga reklamo ay affirmation ng pagiging biktima na hindi naman totoo spiritually para sa'yo. Bawiin mo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-affirm na marami kang choices at malaya ka. Ang card na ito ay para sa iyong tendency na mag-overthink. Imbes na magreklamo sa imbalance ng buhay, gawin mong goal na maging proactive sa pag-aayos ng iyong sariling boundaries sa pamilya at sa iyong mga kaibigan. Your third advice card is Abundance. Humingi ka ng gabay kung paano mo mararamdaman na karapat-dapat kang tumanggap ng biyaya. Bitawan mo ang mga plano ng iyong ego at hayaan mong maging daluyan ka ng kasaganahan para sa lahat. Ito ang reinforcement para sa imbalance na nararamdaman mo. Kapag nararamdaman mong deserve mo ang swerte ng walang halong guilt, mas magiging maayos ang pagbibigay at pagtanggap mo ngayong Mayo. Ang universe ay sagana para sa lahat. Your fourth advice card is Body. Paalala ito na alagaan ang iyong katawan ngayong Mayo. Ang radiant miracle na pagtanggap sa iyong katawan kung ano man ito ngayon ay magbibigay sa iyo ng bagong energy para kumilos at magtrabaho ng masaya. Konektado ito sa pagising mo mula sa pahinga. Ang physical movement at exercise ay kailangan para magising ang iyong katawan mula sa mahabang katamaran. Alagaan mo ang iyong templo para maging malakas ang iyong isipan. Your fifth advice card is B, Community. Isa kang makapangyarihang creator at ang iyong trabaho ay nagpapala sa lahat ng iyong mahahawakan ngayong buwan. Maging bukas sa pagtanggap ng tamis ng buhay mula sa iyong mga kaibigan at kasamahan. Ito ang magandang outcome para sa iyo, Aquarius. Ang B energy ay magdadala sa iyo ng mga taong makakatulong sa iyong vision. Sa community mo, mahahanap ang suportang kailangan mo para maabot ang tagumpay na inaasam mo sa dulo ng Mayo. Your last advice card is Dragon, Supernatural. Ikaw ang wise sage. May kakayahan kang magbago ng iyong realidad sa isang idlap. Basta't naka-align sa iyong purpose, mastery ang iyong tadhana, kaya tumayo ka ng may dignidad. Ang Dragon energy ang final push mo ngayong buwan. Gamitin mo ang iyong mastery sa iyong field para ipakita sa mundo na ikaw ay isang force to be reckoned with. Ang Mayo ay magtatapos ng may matinding tagumpay para sa iyo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe Holo Fan para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon.